Naku, napakatindi nito kasi eto mga kababayan, alam niyo bigla akong nanabang, bigla akong nanabang na sundin yung nasa bagong Pilipinas slate na inilabas ni PBBM. Ano po, na inannounce ni PBBM nung mga nakaraang buwan, mga kababayan, ng mga tumatakbong senador na kung saan kabilang doon, etong si Camille Villar. Dahil mga kababayan, nung napanood ko tong bidyong to, talagang dito ko nakita kung gaano katindi di umano yung ugali po nila pagdating sa pagkuha ng boto ng mamamayang Pilipino. Dahil mga kababayan, parang ang dating dito, ampaw yung pangako na kung saan ipinamumudbod mga kababayan yung lupa sa Las Piñas ng pamilyang Bilyar, di umano mga kababayan, para makakuha ng boto, kapalit ng boto, at kapag ka hindi mo ibinoto, baka hindi na magbigay ng lupa. So parang galawang Duterte lang mga kababayan, na kung saan ang kabaligtaran naman nung kay Digong, parang isinusumbat ni Digong mga kababayan yung ginawa niyang trabaho sa Davao City. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, nung nakaraang buwan siguro, or linggo mga kababayan, or nung mga nakaraang araw, lumabas yung video nitong si Duterte na nagsasalita na bakit daw sila papalitan, naging maganda naman daw yung trabaho nila. Pero dito mga kababayan, kung hindi sila iboboto, baka hindi na magbigay ng lupa. Ano po, so ngayon, ito, i-play po natin mga kababayan. Viral ang Senator Cynthia Villar, viral ang umano'y alok na lupa kapalit ang boto sa kanyang pamilya sa Literal. darating na eleksyon. Balitang umaabante mula kay Carlo Villaseñor. Sa eleksyon, kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Ilang araw nang viral ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Cynthia Villar kaugnay sa pamamahagi umano nila ng lupa sa Las Piñas City. May twist pala kasi ito kasabay ng paghingi ng suporta sa 2025 midterm elections kung saan karamihan ng kanyang pamilya ay sasabak sa halalan. Diba? Sa talumpati ni Villar, ipapamahagi raw nila magkakapatid ang lupa sa Sitio Pugadlawin, Barangay Alamanza 2, sa kondisyon dapat ay suportahan na mga ito ang kanilang mga kandidato sa May 2025 election. Paano kung hindi susuportahan yung mga kandidato mo, di hindi mabibigyan ng lupa yung mga kababayan natin dyan sa Las Piñas? Alam nyo mga kababayan, ito yung pinakapangit na ugali, yung ganitong klase ng pag-uugali. Na kung saan para makakuha ka ng boto, ano yung gagawin mo? Mamumudmud ka ng lupa, and then kapag ka hindi sinuportahan yung mga kandidato mo, baka magbago yung isip mo sa pamimigay ng lupa. Alam nyo yung tumutulong ka na nga, magbibigay ka na nga ng, may tawag dyan magbabalik tanaw ka na nga lang mga kababayan, or magbibigay ka na nga lang ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin, pero kailangan may kapalit. Ganun ba dapat mga kababayan ang isang politiko, na dapat tumatanaw ka ng utang na loob do sa mga tao na sumuporta sa'yo, kaya kayo nakarating sa ganyang klase ng kapangyarihan. Kaya kayo nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Dapat ibabalik mo na yan Utang na loob mo yan Ibinoto ka ng mga tao, pero sa kanya kasi mga kababayan, ang pananaw kasi ni Senator Cynthia Villar, kailangan suportahan muna yung mga patatakbuhin nila, and then mga kababayan, bago sila mamigay ng lupa. At kung hindi susuportahan yung mga patatakbuhin po nila sa darating na eleksyon, baka magbago daw yung isip nila sa pamimigay ng lupa. Diba, literal na vote buying yan mga kababayan. Elections. Pero booking na wala pala sa pamilya Aguilar ang titulo o hindi nila pag-aari ang lupa na tinitiran ng 4,800 residents. Grabe Bata ito naman. sa record ng City Assessor's Office kung saan nakatitulo ang lupa sa pangalan ni dating Presidential Commission on Good Government Chairman Camilo Sabio at ang kanyang may bahay na si Marlene mula pa noong dekada 80. Ayon pa sa record ng Las Piñas City Hall, hindi kailanman nakapangalan ang lupa sa mga Aguilar o Villar, taliwas sa inaangkin ng senadora. Diba? Napagalaman na dumami ang mga informal settlers sa Sitio Pugadlawin matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Ako si Carlo Villaseñor ng Abante Radyo. Ito ang mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Yun pa nga masaklap mga kababayan, yung lupa na sinasabi niya na ipapamigay niya, hindi pala niya lupa. Di umano mga kababayan. At parang ang dating lang, ayaw kong sabihin yung term na kinamkam or yung term na kamkam mga kababayan, pero parang ang dating kasi, parang ganon. Kung hindi nakapangalan sa kanila yung lupa, mga kababayan, ano yung rason para ibigay niya yung lupa na hindi naman nakapangalan sa kanila? Diba mga kababayan, parang may tawag dyan land grabber mga kababayan, parang ganon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero ang mali dito, mga kababayan,
yung sasabihin mo na tanawin ng mga tao yung nautang na loob yung pamimigay mo ng lupa at kailangan suportahan kayo sa darating na eleksyon. Maling-mali po yan. 'Di ba? Tutulong ka na may hinihingi kang kapalit. Dapat magising na yung mga kababayang Pilipino po natin na hindi porkit binibigyan kayo ng mga lupain, hindi porkit binibigyan kayo ng pera, iboboto nyo na yung politiko at tatanawin yung malaking utang na loob sa kanila. Yang ginagawa nilang pamimigay ng kung ano-ano sa inyo. Dahil unang-una, tungkulin nila na tulungan kayo. Bakit? Kasi kayo ang naglagay sa kanila kung nasasaan sila ngayon na mga posisyon sa gobyerno. Dahil kung hindi nyo ibinoto yung mga yan, hindi magkakaroon ng posisyon sa gobyerno yung mga yan. Diba mga kababayan? So ngayon, pakinggan natin yung reaksyon ni Atty. Luke Espiritu dito po sa ginawang ito ni Senator Cynthia Villar, na kung saan sinabi ni Senator Cynthia Villar na kailangan tanawin ng mga tao na utang na loob yung ginagawa nilang pamimigay ng lupa. Ano po, so ito, i-play po natin mga kababayan. Nilalang si Cynthia Villar. Anong klaseng nilalang si Cynthia Villar? Wala akong ibang nakitang species ng tao na kasing garapal, kasing walang hiya. As in garapal talaga yon mga kababayan. Lantaran mo sasabihin sa harap ng mga tao na bumoto sa'yo na kung hindi susuportahan ng mga tao na yun yung mga kandidatong patatakbuhin mo, baka magbago yung isip mo sa pamimigay ng lupa. Diba? Lantarang garapal yon. Pagpatuloy pa natin. Kasing walang scruples pagdating sa kanyang kagahaman, pagdating sa pwesto. Doon sa kanyang talumpati sa Sitio Pugadlawid, Las Piñas, tahasan at dire-diretso na ginagawa niyang malinaw sa mga taga-Sitio Pugadlawid na kung hindi nila bobotohin ang mga pinapatakbo ng pamilya Villar, at alam na natin yon kung sino yon, si Camille na kanyang anak, ay hindi magkakaroon ng lupain kung saan kinatitirikan ng bahay ng mga informal settlers na para sa kanya at nilalahad niya, ito ay parang isang biyaya na pwede nilang ibigay. Hoy, Cynthia Villar, resolbahin niyo muna ang mga issues na sinasampal sa inyo ng lahat. Na kayo ay pamilya ng mga land grabber. Mamimigay kayo ng lupa? Mga agaw nga kayo ng lupa? Diba? Baka nakakalimutan mo na kami ang nag-oorganisa sa Sitio Malipay. Ang Sitio Malipay ay isang komunidad na nakatayo sa tinatawag nating Imus Friar Estate. Ang Imus Friar Estate ay lupain pa nung panahon ng Kastila sa kamay ng mga praile na talagang nakatakdang ipamahagi doon sa mga naninirahan doon, ngunit hindi na pamahagi, and by some magic, ito'y napunta sa inyong mga kamay. At isang buong komunidad doon ay tinatakot ninyo, binawasak nyo ang mga tahanan, at unti-unting nawawala ang isang buong komunidad sa Sitio Malipay. Eto mga kababayan, na huwag sasama yung loob ninyo pag hindi natin sinunod yung nasa bagong Pilipinas slate. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, kapag ka nanalo itong si Camille Villar, kanino bang kapakinabangan niya? Natural sa mga Villar mga kababayan. Kaya ako, negative talaga ako doon. Ano po, sinasabi ko to mga kababayan, hindi para siraan si Camille Villar. Pero dahil sa mga nakikita natin, mapapanood natin mga kababayan, at ginagawa natin ang reaction dito, unti-unti nating minumulat yung mata na mga kababayang Pilipino po natin na hindi porket mga kababayan na announce ni PBBM mga kandidato na ganito, isusuportahan na po natin. Hindi po ganon. Lalo na mga kababayan at may mga issue pong ganito. Katulad nitong sa mga Villar mga kababayan na syempre sinasabi dito, nangangamkam nga ng lupa, paano mamimigay? Di umano mga kababayan. At kitang-kita nyo naman sa pananalita nitong si Senator Cynthia Villar na kung hindi susuportahan yung mga kandidato nila, talaga magbabago yung isip nila sa pamimigay ng lupa. Sa madalit salita, kung hindi susuportahan yung mga kandidato nila, hindi sila mamimigay ng lupa, mga kababayan.
Nasaglip na kung tutuusin, kung ikaw ay ayos at may pusong politiko, dapat ibibigay mo na yung lupain na yon para pangbalik tanaw utang na loob dun sa mga tao na sumuporta sa iyo. Kaya kayo nakarating sa ganyan. Kaya kayo nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kasi mga kababayan, yung nangyari dito, parang political dynasty na to. Diba, pamula doon sa tatay, sa nanay, doon sa isang anak, at ngayon yung isang anak tumatakbo pa. Halos lahat na. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dahil kinamkam nyo na ang lupa. Tapos kayo mamimigay ng lupa? Oh! Sinong niloloko ninyo? Sinong niloloko ninyo? At yung mga ganyang mga estilo, talagang estilo ng mga political dynasty. Sinabi pa niya sa video doon na ang pagmamahal daw nung mga taga Sitio Pugadlawin ay makikita sa eleksyon, at kapag hindi nakita sa eleksyon sa suporta nila sa mga bilyar, ay baka magdalawang isip daw sila doon sa pagpamamahagi ng lupa. Diba? Tingnan nyo tong mga trapo. Tingnan nyo. Galawang trapo talaga yan. Tutulong ng may kapalit. Alam niyo yan mga kababayan, kailangan bago ko kayo tulungan, bigyan nyo muna ako ng kapalit. Kailangan ipakita nyo muna yung pagmamahal nyo sa akin sa pamamagitan ng pagboto ninyo, pag-solid ninyo sa pamilya namin. Bago ko ibigay sa inyo yung pagmamahal ko pabalik. Yung mga lupain na tinitirika ng mga tahanan ninyo. Ganon mga kababayan yung pinakamadali na sinasabi ni Cynthia Villar, ni Senator Cynthia Villar, dun po sa mga taga-Pugadlawin, mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nagsasalita ng pagmamahal. Mahal na mahal ba talaga kayo ng taong bayan? Suklam na suklam ang taong bayan sa inyo. At talagang lumalabas at nai-expose kayo na ang suporta ng mga political dynasties na tulad ng Villar political dynasty, ang suporta ng mga traditional politicians na yun, ay hindi nanggagaling sa kagustuhan ng mga botante. Tama! Hindi kayo mahal na mahal ng taong bayan. Hindi kayo mahal na mahal ng mga botante. Kaya kayo nasa pwesto dahil hawak nyo sila sa liig. Dahil ini-intimidate nyo sila na kapag hindi sila bumoto sa inyo, mapapalaya sila sa lupa na kinatitirigan nila. Parang ganon yung sinasabi mga kababayan ni itong si Cynthia Villar. Wait, hanapin nga natin yung mismong quote-in-quote nun. Kasi parang ang dating, kung hindi susuportahan sila, mapapalayas yung mga tao mga kababayan. Ito yan mapapalayas yung mga tao. Dun sa kanila mga tire-tirikan dyan sa Sitio Pugadlawin. Yung sinabi mismo ni Senator Cynthia Villar, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Sana ipakita ninyo sa amin na kami ay susuportahan ninyo sa darating na 2025 election. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbagong isip namin tungkol sa pagbibigay sa inyo ng lupa. Garapal. Hindi ko sinasabi na nagarapal etong si Senator Cynthia Villar. Ang sinasabi ko dyan nagarapal mga kababayan, yung sinasabi ni Senator Cynthia Villar sa harap ng mga taga-Sitio Pugadlawin. Dyan sa May Las Piñas mga kababayan. Diba? Yung pagbibigay nila ng tulong may kondisyon. Hindi pwedeng ganyan. Ibinoto kayo ng taong bayan ng walang kondisyones. Dapat tulungan ninyo ang taong bayan nang wala ding kondisyon. Yung term mga kababayan dito, na hinihingi niya, talagang humihingi siya ng boto dito, sana ipakita ninyo sa amin na kami susuportahan ninyo sa darating 2025 election. Kasi pag hindi, yung sabi pa nga niya dito, pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbagong isip namin tungkol sa pagbibigay sa inyo ng lupa. Natural na garapal. Yung sinasabi niya dito. Diba, ipagpatuloy pa natin. Dahil kayo ay by some magic, by some magic, meron kayong papel na titulo na hindi natin maintindihan kung saan ang galing. Dahil hindi yayaman ng ganyang kalaking bilyong-bilyon, number 1 sa pagiging-bilyonaryo sa buong Pilipinas, ang iyong pamilya, nang hindi karay-karay neto ang mga aligasyon ng land grabbing na hanggang ngayon
ay hindi nyo pa nasasagot. Hmm. Yung mga sobrang kakapalan ng mukha yung mga political dynasties kayo. Ha? Talagang wala na kayong hiya. Hayagan nyo ng sinasabi dahil hindi kayo natatakot sa accountabilidad. Wala kayong konsepto ng accountability. Wala kayong pagtingin na kayo'y sisingilin. Kaya lumalabas na mismo sa inyong mga bibig kung ano ang inyong karakter. Kasi siguro mga kababayan, nararamdaman ni Cynthia Villar na matatalo si Camille ngayon. Ngayon darating na 2025, midterm election, at nararamdaman niya na kung tatakbo siyang mayor, di umano mga kababayan, ng Las Piñas, baka ilaglag na siya ng mga taga Las Piñas, mga kababayan. Kasi hindi naman niya sasabihin na ito mga ganitong klase ng kataga, mga kababayan, ng mga ganitong klase ng salita na may kasamang konting panunumbat. Actually, hindi nga konting panunumbat sobrang panunumbat, mga kababayan, na may paghingi ng suporta na may kondisyones. Hindi niya sasabihin na ganyan kung hindi niya nararamdaman na tagilid siya sa darating na 2025 midterm election. Siguro ramdam na ni Senator Cynthia Villar na tatagilid po siya. Ano po, at saka itong si Camille Villar sa darating na 2025 midterm election. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin Na ang suporta sa inyo sa eleksyon ay inyong pinipili. Inyong pinipili sa mga desperadong masa. Kung dito sa iyong talumpati, pinapalabas ni Cynthia Villar sa kanyang talumpati na mapapalayas, walang ibang mensahe yun. Pag hindi nyo kami sinuportahan sa eleksyon, ang ibig niyang sabihin to, palalayasin namin ngayon sa sitio Pugan lang. Parang gano'n na. Klaro ang mensahe. Walang hiya, pero klaro. At dyan nanggagaling ang suporta ng mga dynasty. At hindi lang yan ang Villar dynasty. Alam natin, lahat ng mga dinastiya ay merong mga pagtutok sa ulo na baril na nakatutok sa ulo sa masang Pilipino. Kung hindi man mapapalaya sa lupa, kung hindi bumoto sa dynasty, walang ayuda kung hindi bumoto sa dynasty. Walang public services kapag hindi bumoto sa dynasty. Yan ang suporta ng mga dynasty. Galing sa pananakot, galing sa desperasyon, galing sa kahirapan ng mamamayang Pilipino, na siyang Kaya ako, mga kababayan, sa 2025, ngayon 2025 midterm election, siguro apat pa lang, mga kababayan, yung napupusuan ko na kandidato. Kasi yung una, medyo may issue ngayon siya Kaya medyo laylo muna tayo, mga kababayan. At ngayon, yung mga kandidato muna natin sa ngayon 2025 midterm ay si Tito Sen, si Benhur Abalos, mga kababayan, si Ping Lacson, at saka syempre yung kaibigan natin, si Mark Gamboa, mga kababayan. Yan pa lang yung nakikita ko, mga kandidato. Wala pa akong mapisel, mga kababayan, kasi si Erwin Tulfo ngayon, may issue na kinakaharap. Hanggat hindi pa nabibigyan ng kaliwanagan yan, mga kababayan, siguro parang tagilid muna sa atin. Pero yung apat pa lang na binanggit kong yon, Ping Lacson, Benhur Abalos, Tito Sen, saka si Mark Gamboa, yun pa lang yung pwedeng sabihin ko sa inyo, mga kababayan, kasi hindi ko naman pwedeng sundin yung mga nasa bagong Pilipinas slate. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, si Tito Sen lang at saka si Benhur Abalos yung okay doon. Para sa akin in my own opinion, mga kababayan. At eto nga, kita nyo naman, tinatalakay natin ngayon yung patungkol sa mga Villar, at kita nyo naman, mga kababayan, kung susuporta ulit kayo dyan, kawawa ang taong bayan. Sa mga katulad nitong mga politikong ganito. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nasamantala nila. All things being equal, wala sila. Nga pala si Colonel Busita. Mga kababayan, kasama yan sa natin. 5. Kasama si Colonel Busita. Ang ganong kapangyarihan na manakot, wala silang ganong kapangyarihan na hawakan ang leeg ng mga masa at mamamayang Pilipino. Lahat ng mga dynasty ito babagsak. Dahil hindi naman
Siguro by February mga kababayan, baka ilabas na natin dito sa screen natin tuwing magla-live tayo. Kahit dito na lang sa gilid na to mga kababayan, sa may comment section, o kaya dito sa baba natin mga kababayan, baka ilabas ko na dyan yung mga pangalan ng mga kandidato na ipupromote natin dito mga kababayan. Ano po, yung mga kandidato, pinipili pa lang natin pero wala pa talaga wala pa talagang maayos-ayos. Ano po, yung 5 lang na binanggit ko ngayon mga kababayan, yun yung para sa akin in my own opinion, na pwede nating suportahan. Ano po, unless mga kababayan, yung iba, medyo 50-50 pa tayo. Galing sa tunay na suporta ng masa at mamamayang Pilipino ang kanilang pagkamal sa pwesto. At ganyan din ang pamilyang Bilyar. Kung wala kayong pananakot, hindi ninyo hawak sa leeg ang masang Pilipino, walang boboto sa inyo. Ama! Sino ba namang boboto dyan sa kay Cynthia Villar? Anong attribute niyan? Anong attribute na mamahalin ka ng botante? Pati nga na isama mo yung mga anak mo. Anong attribute ni Mark Villar? Palataporma noong 2022, tahimik lang. Hanggang ngayon, tahimik. Walang laman. At anong attribute niyang Cynthia Villar? Lahat ng mga dinastiya, walang pinapakitang espesyal na rason kung bakit mananatili sila sa pwesto. Maari sa mga dinastiyang yan, hindi sila kailangan maging matalino. Hindi sila kailangan maging kwalipikado. Hindi sila kailangan maging magaling. Pero pwede silang maging senador. Pwede silang maging mayor. Pwede silang maging congressman. Pwede silang maging presidente. Kahit wala silang pinapakita. Sa mga dinastiyang yan, dyan mo makikita ang pinakabobo sa lahat ng mga politicians. Pero makakakuha sila ng pwesto at mananatili sila sa pwesto. Dahil yan, sa hawak nila ang leeg ng mamamayan at masang Pilipino. So pala mga kababayan, ito tandaan nyo pag hindi nanalo si Camille Villar ngayon 2025 at etong si Cynthia Villar, baka asahan nyo na mga kababayan na mapaalis sa kanilang mga tinitirikang lupain yung mga taga-sityo Pugadlawin. Siguro mga kababayan, ganun ang mangyayari. Kasi nagbitaw si Cynthia Villar ng ganito na magbabago yung isip niya. Kung hindi ipapakita ng mga taga-sityo Pugadlawin yung pagmamahal nila sa pamamagitan ng pagboto nila dito kay Cynthia Villar. So kung matatalo, etong si Cynthia Villar, baka mapaalis doon sa mga lupain na tinitirikan, doon sa mga, dyan, baka mapaalis yung mga tao dyan sa Pugadlawin, mga kababayan. Kasi nga magbabago na yung isip nitong si Cynthia Villar, nitong si Senator Cynthia Villar kung sakali na matatalo sila ngayon 2025. Ngayon ipagpatuloy pa natin. May silbi rin ang kawalang iya ni Cynthia Villar. Dahil nilalantad niya at pinapakita niya na parang proud pa siya. Yung basihan ng kapangyarihan ng mga dinastiya. Hanggat merong dinastiya at hanggang hawak nila ang pwesto, ganyan at ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Ganyan at ganyan. Ang kapangyarihan, ang political power ay hahawakan ng mga taong nang-aapi. Pamilyang nang-aapi sa masang Pilipino. Kaya paunlakan dapat yan si Cynthia Villar at hinihimo ko ang lahat ng ating mga kababayan. Paunlakan natin. Paunlakan natin sa kanyang challenge. Paunlakan natin sa kanyang challenge at ipapakita natin na hindi dapat natatakot ang taong bayan, ang masang Pilipino, hindi dapat magpapadaig sa pananakot ng mga political dynasty. Panahon na ang mga tulad ni Cynthia Villar, hindi lang siya, ang lahat ng mga walang kwentang mga politikot, trapot, mga dinastiya, ay dapat nang itapon sa basurahan ng kasaysayan. Ayan mga kababayan Kaya kayo, yung mga attribute
Yung mga taga Las Piñas dyan, mga kababayan, abay magising na kayo. Hindi porket nagsasabi ng ganito, tinatakot-takot kayo, iboboto nyo na at susuportahan nyo na. Dapat maging matalino kayo ngayong 2025 sa pagpili ng mga kandidato. Huwag nyo nang palulusutin unang-una yung mga pro-China kasi kapag ka nakalusot yan, mga defender yan, mga kababayan, ni Sara Duterte sa Senado. Kaya dapat maging matalino kayo pagdating ng 2025 midterm election at yung iboto ninyo ng mga kongresista, siguraduhin ninyo na hindi mga pro-China yan. Kasi pag pro-Duterte yan, asahan nyo na pro-China yan, mga kababayan. Kaya wag nyo nang palusutin sa inyong mga distrito at inyong mga lungsod yung mga kandidato na pro-Duterte at pro-China. Ano po mga kababayan? So ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin. Dito ako natatawa mga kababayan. Kasi ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Ito kasing kay Senator Bato de la Rosa na pagtakbo ngayon 2025, talagang ano to mga kababayan survival talaga to. Kumbaga, dito makikita kung siya ba ay diretsong basurahan mga kababayan, diretsong kamutihan, o diretsong kulungan sa ibang bansa. Kasi alam naman natin na may ICC na naghahabol sa kanila. At yung ICC mga kababayan, yung kamay ng ICC ay palapit na ng palapit sa kanilang mga ulo, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, ito yung sabi ni Bato de la Rosa sa interview sa kanya, nitong si Miss Corina Sanchez po ata yun, yung nag-interview sa kanya. May nabanggit kasi itong si Bato de la Rosa nung itinanong sa kanya kung ano yung gagawin niya kung sakalim na matalo po siya ngayon 2025. Ang sagot ni Bato de la Rosa mga kababayan, I can go home. And I plant kamote if I don't win. Kung hindi siya mananalo, uuwi na siya sa kanila, magtatanim siya ng kamote mga kababayan. At ito nga pala, yung isa din sa laging sinasabi ni Bato de la Rosa dun sa interview sa kanya ni Miss Corina Sanchez po. So sabi dito, kung hindi nyo ako gustong labanan kung hindi ninyo ako gustong labanin ang ipinagbabawal na bato, then huwag ninyo na akong ibalik sa Senado. I cannot promise you the moon, the stars, and the heaven above. All I can promise you is I will fight to death yung problema natin sa illegal na droga. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Kung di man tayo pala rin dahil sa isyo ng ipinagbabawal na bato, dahil nilabanan natin ang problema sa illegal na ipinagbabawal na bato, then no problem. I can go home and I plant kamote sa aking bayan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Wala akong problema diyan mga kababayan. Eto, laging sinasabi ni Bato de la Rosa mga kababayan na nilabanan niya ang ipinagbabawal na bato nung panahon na siya ang PNP chief nitong si Digong mga kababayan nung termino nitong si Duterte nung administrasyon ni Digong. Pero mga kababayan, kung talagang nilabanan nila yan, ito yung lagi nating sinasabi dyan kung talagang nilabanan nila yan, bakit may droga pa rin ngayon? Bakit may ipinagbabawal na bato pa rin ngayon? At bakit hindi tinamaan ng kamay na bakal yung kaalyado ninyo na si Michael Yang? Bagkos mga kababayan, nagkaroon pa ng posisyon sa ating gobyerno kung talagang ginawa nila ng maayos yung trabaho nila. Kaya ngayon mga kababayan, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na kung ayaw daw nating masugpo, mawala yung ipinagbabawal na bato, wag na daw siyang ibalik. So parang sinasabi niya mga kababayan sa taong bayan, sakalang mawawala ang ipinagbabawal na bato kapag ka ibinalik ulit siya sa Senado. Alam naman natin yung trabaho niya mga kababayan. Kitang-kita naman natin kung paano nila aksayahin ang pera ng mamamayan sa walang kakwenta-kwentang hearing. Kitang-kita din naman natin mga kababayan kung paano niya panigan yung mga kaalyado po nila. Diba lalong-lalo na pagka ang pinag-uusapan ay mga Duterte, nakapanig mga kababayan, etong mga pro-China na senador na ito. Di ko nilalahat mga kababayan, pero nakita natin mga kababayan kung para kanino yung interest niya nung panahon na nung mga panahon na pinag-uusapan yung kay Kibulok na issue mga kababayan, yung sa kay OGC at nung mga panahon na pinag-uusapan yung PIDEA leaks. Kitang-kita natin kung para kanino siya mga kababayan. Kaya nga ngayon darating na 2025, midterm election, dalawa lang yung babagsakan ni Senator Bato de la Rosa pag natalo siya. Either
makulong siya sa The Hague, Netherlands, mga kababayan, or magtanim siya ng kamote dyan po sa kanyang lugar. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin at pinag-usapan po natin?